sana po tayong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita ng Diyos na ito pa'y dadalhin na ating beloved ordained preacher, Brother Eboy Merly. Amen. Amen. God bless you, ating may beloved ko preacher. Beloved Brother Beramos, tayo po sa hapong ito, magi sa ating mga minumahal na mga kapatid, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga bisita po. Makimahal, bago po tayo dumako sa Ebanghelyo ng Kaligtasan, tayo po muna ay manalangin upang tayo po ay gabayan ng ating pumanang Panginoon. Hallelujah. Dakil at mapagpala naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, patuloy kami po ay dumudulog po sa entrong biyaya. Humingi po kami ng habag, kapatawaran, saan mo po kayo nasumpungan sa amin nagawa, na hindi man po karapat-dapat sa iyo, manang Panginoon. O Diyos, ito po ay sa unang dalangin ng aming minamahal ginagalang na pastor, pagpalain mo po, buksan ang puso't isipan, lahat ng mga baguhan, mga datihan, manang Panginoon, gamitin mo lamang iyong balingkod, daluyan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu sa hapong ito. Ano may bigay, hadlang, doubt, pag-alinlangan, sama-sama naming sinasabay, pinapalaya sa iyong pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, hindrances, doubt, cast out. In the name of Jesus' name, cast out from us. In Jesus' name, amen. And amen. Mahal, makabalik po tayo sa ating mga upuan. Sa lahat po ng ating mga pinagpala mga kapatid sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. We give the highest praise, honor and thanksgiving to our great God the Savior, Jesus Christ. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Roldy Estrada Almeida, in time prophet of our loving God, and the beloved children, we all family ng ating dearly beloved noble pastor. Ating po pinapaabot po ang paggagalang at pagrespeto sa kanilang buong sambayanan. Mahal, at ganoon din po, mahal ko, we always remembering the voice and life in teaching, beloved and assistant pastor Lena Comon Almina, nasa piling ng ating mahal na Panginoon, ay hindi po natin makalilimutan ang kanya mga ginunong turo at aral na iniwan po sa atin. Sa pagkakataong ito, mahal, magi sa ating mga co-preacher, magandang hapon sa ating mga core members, sa lahat ng ating mga pinagpala mga kapatid, sa ating mga bisita na ngayon lang po kayo nakadalo sa ating pong banal na gawain po ng ating pong mahal na Panginoon Kristo. Mahal, ihanda po natin ang ating mga Biblia. Ito po ay napaka-importante at napakahalaga na lagi po natin pinapakinggan. Ang bawat salita ng Diyos, mahal, paano daw po ang tao mahal maging handa at paano po siya magkakaroon ng tunay na pananampalataya. At alam nyo ba, mahal, sa Biblia, sino po yung tinatawag na pinakang mayaman? Sabagkat sa salita ng Diyos, mahal, ito ay binabaliwala po ng marami. Hindi nila naunawaan, mahal, ang Word of God, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Praise God. Hallelujah. Kanina nga po, may malumaga, madaling araw pa lang, tayo po ay nag-prepare na dahil nag-preach po tayo sa dako ng Hawaii. Mahal, hindi lang ating mga kapwa Pilipino, maging sa ating pong ibang mga lahi, mahal, ng nakinig na salita ng Diyos. Ngayon po, mahal, ating pong tatalakayin, bigyan po natin nandain ito, the four unforgettable sign of Jesus coming, mga minamahal ko. Dito ay ating pumahayag, mahal, yung sabi rito, may 4 na tanda na muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, Jesus. Katulad lamang po ito na sinasabi ng Biblia, lindol, tagutom, digmaan at iba pa o tanging nagaganap na sa ating kapanahunan. Ito, mga mahal, ang tunay na hula. Dahil ang lahat na nangyayari at nagaganap dito ay nagkakaroon na po na tinatawag ng katuparan. For the poor, unforgettable sign of Jesus coming. Mga minmahal, kung ating titingnan, ang bansang Israel, diyan po isinilang sa Bethlehem ang ating mahal na Panginoon. Ngayon po, halos ipagbawal na po nila ang church at ipagbawal na po nila ang Biblia. Nakalulungkot kung tutuusin, mga minmahal. Kung mamamasdan po natin ang ating mga nagaganap at nangyayari, natutupad na po itong 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5, yung perilous time.
Ang panahon, mga mahal, ay dumarating. Yung first time, dumarating po, sinasabi sa mga huling araw ay darating, ang panahon ay mapanganib. Bakit po nasabi nating mapanganib? Sabagat marami pong nakaabang, mga mahal, na mga salot. At ito po ay gawin man ng mga tao na makontrol, pero hindi po nila makakayanan to eh. Dahil ito po ay nasa Biblia. Sabi nga po, mga mahal, sabagat darating daw ang panahon, ang tao ay maging maibigin sa kanilang sarili. Maging maibigin na po ang tao sa kanilang sarili at maibigin po sa salapi. Mayayabang at mapagmalaki. Yan. Mayayabang at mapagmalaki. At sa panahon po natin ito, hindi na po natin ilalayo, ito po ang isang bagay na nangyayari at nagaganap sa ating kapaligiran. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya ngayon, mga mahal, sa panahon po natin ngayon, sabi ng Biblia, ay wala ng lugar na ligtas ka. Kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano ka pa, ligtas ka lamang kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos. Kahit saan ka po pumuntang bansa, mga mahal, marami po mga trahedya, marami po mga pangyayari na hindi inaasahan. Kaya sa banal na kasulatan, tinutukoy po ng Biblia, mga mahal, ang isang tao, mga mahal, na akala niya siya na ang pinakang mayaman. Ang taong ito, mga mahal, siya po'y kinikilala at tinawag siyang Don. Kapag tinawag niya isang Don, ibig sabihin siya po ay taong napakayaman. Sa kabila ng kanyang kayamanan, mga mahal, ay siya po ay mayroong pag-aari na napakalaking lupain. At napakarami po niyang tauhan, mga mahal, nasa 500 tauhan niya. At napakarami po niyang ari-arian. At mga minmahal ko, mga kapatid, at mayroong siyang isang tauhan, mga mahal, na ito'y runner lamang niya, na kung tawagin, ito ay, kung tawag sa pangalan ay si Mang Tomas. Ordinaryong tao lang, mga mahal, ito ay kanyang tauhan. Kaya't makikita po natin, mga mahal, dito, na ano ba ang kayamanan ng buhay ng isang tao kapag tayo, mga minmahal ko, ay nakakilala at naglingkod sa Diyos. Sabi po dito, mga minmahal, ang isang mayaman ay mayroong isang daang hektarya na lupain. Malawak ang kanyang palayan, magi ang palaisdaan niya, magi ang kanyang mga tauhan ay napakarami, mga minmahal. Kaya nga po tinawag siyang Don. At isang gabi, mga mahal, habang siya ay nahihimbing sa kanyang pagkakatulog, itong isang taong napakayaman ay bigla itong nabalikwas dahil nakarinig ito ng malakas na tinig. At ang sabi ng isang tinig, sa araw na ito ay mamamatay ang pinakang mayamang tao sa mundo, mga mahal. Siya po ay nakabalikwas, mga mahal, ang isang Don, mga mahal, sabagat ang sabi ng isang tinig, sa araw na ito, sa gabing ito, may isang taong mamamatay na pinakang mayaman. Praise God. Siya po ay napapaligwas sabagat siya yon ang kanyang tinutukoy, siya'y mamamatay. Dahil sabi rin, isang taong pinakamayaman, isang tinig, ang kanyang napakinggan ay mamamatay sa gabing yaon. Kaya po, mga mahal, siya ay nagulantang sa kanyang sarili. At siya po, mga minmahal, pagka umaga, ang laking gulat niya. Ang namatay pala ay yung kanyang pinakang tauhan na napakahirap lamang na si Mang Tomas. At nagulat ang isang Don, ang isang mayaman. Dahil sabi ng isang mayaman, akala niya siya na ang pinakamayaman. Sabi ng tinig na nakita niya at namatay ang isang kanyang alila, ang kanyang tauhan. Sabi niya, ito pala ang taong ito, ang pinakamayaman. Mayaman pa pala ito sa akin. Bakit? Sabagat si Mang Tomas, mga mahal, siya po ay naglingkod sa Diyos. Praise God. So ngayon, sabi nga po ng banal na kasulatan, ang panahon po natin ngayon ay walang iba na pinakang mahalaga at panahon ng ating pinaghahandaan. Sino ba ang pinakang mayaman? Sabi po ng James, chapter 2, verse 5. Babasahin ko po muna ito, may man ang James, chapter 2, verse 5. Kaya po, kung may nakahanda tayo sa ating mga beloved co-preacher, sa ating mga Bible reader, ito po extra verse lang.
Dito po, naangkop ito ang isang tao na akala niya siya ay mga minmahal ay makapangyarihan na. Kaya nung nadinig niya yung tinig na sa gabing ito ay mamamatay ang isang taong pinakamayaman, siya po ay nabalikwas, mga minmahal, at siya po hindi na natulog dahil akala niya siya na ang mamamatay. Subalit ang isang tao pala na pinakamayaman, mga minmahal, mga kapatid, yung pong ikaw ay maglingkod sa Diyos at may espiritu ka ng ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay dito sa mundong ito, mga minamahal ko, ay mapaparam. Ang mga bagay na pinag-aabalahan ng tao sa mundong ito ay mawawala ang lahat ng mga bagay. Praise God. Kaya hindi po pakibasa. James chapter 2, verse 5. From the book of James, chapter 2, verse 5. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he has promised to them that love him? Dito po sa Aklatang Santiago, Kapitulo 2, talatang 5. Dingginin niyo, mga minamahal kong kapatid, Amen. hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukhang sa sanlibutan ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya? Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Masaya ba tayo? Nabubuhayan tayo, mga mahal na loob. Sa kabila pala, mga mahal na tayo ay habang nagsasamba, habang tayo narito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, dukhaman tayo sa mga paningin ng mga tao. Baliwala sa paningin ng tao yung ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, tayo pala ay tinatawag na pinakang mayaman. Kaya sa Don Jose, nung nabalita niya, nung yung tinig ay kanyang napakinggan, may mamamatay na pinakamayaman na tao. At ang kanyang na kinabukasan, nakita niyang nawala ng buhay, yung kanyang alila, yung kanyang tauhan. So ibig sabihin, makimahal, mayaman ka man sa mundong ito, miski isang piraso, wala kang madadala. Ang madadala mo sa harap ng Diyos ay yung mabuting bagay na ginawa mo para sa Kanya. Sabagat siya ay nadun din sa aklat ng Luke, mga mahal, chapter 12, verse 15. Pang isang tao na sinasabi, na tinatawag na pinakang importante sa buhay natin. Kaya kung dumating man itong perilous time, handa at alam po natin ang gagawin natin. Handa at kung paano natin paghandaan ang kaligtasan. Pinakang mayaman pala. Kaya ang bawat naglingkod sa Diyos noon pa man at hanggang sa mga oras na ito, dapat nga po mga minmahal, tayo'y masaya, alive ang ating pagsasamba, buhay ang ating pagpupuri sa Diyos. Everybody say Amen. Sabagkat sabi ng banal na kasulatan, mahirap man sa paningin ng tao, mga minmahal, pero tayo pala ay buhay at pinakang mayaman. Mga minmahal, tinawag sa Biblia na matay, mga minmahal, siya tinawag na isang pinakang mahalaga sa harap ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Siya, mga minmahal, kung mamatay ka man na naglilingkod na Diyos, buhay ka sa langit, nagpupuri sa piling ng ating mahal na Panginoon. Dito sa mundong ito, maraming kahirapan, maraming pakikibaka. Mga mahal, hindi natin sure ang kinabukasan. Maraming taong nangangarap para sa kanyang magandang buhay, pero ang naging dulot nito'y kabiguan. At kapag sila'y nabigo na, hahanapin na nila ngayon ang Diyos. Kapag nagkaroon na po sila ng matinding sakit, doon na sila magsisimula na maghanap sa Diyos. Kaya sa ating panahon, mga mahal, sabi sa tayo ay nasa huling kapanahunan na dapat ito ay dapat paghandaan. Isa pang verse, mga mahal, Luke chapter 12, verse 15. From the book of Luke, chapter 12, verse 15. And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness. Yes. For a man's life consisteth not in the abundance of things which he possesseth. Amen. Dito po sa Lucas, Kapitulo 12 at talata ay 15.
At sinabi niya sa kanila, magmagsid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Mawawala ang lahat ng mga bagay, sabi ng Biblia. Mag-ingat ang bawat nilalang, sapagkat dito, mga mahal, ang sabi roon, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yung kasakiman. Kaya nga po sa atin sa Pilipinas, itong Philippine Sea hanggang ngayon ay pinag-aagawan pa. Itong ating bansa, mga mahal, dahil mayaman eh. Dahil sa income, pinaghahabulan nila, itataya ang buhay. Praise God. Mga minmahal, mga kapatid. Ngayon, ating pong bigyan ng diin. Itong apat na kaganapan na mangyayari na dapat, mga mahal, hindi natin ito binabaliwala. Sapagkat, mga mahal, kapag dumating na po yung panahong ito, handa na ba tayo? At sabi nga ng iba, mga mahal, hindi mangyayari yan. Mga mahal, ramdam na po natin na nagaganap na at nangyayari na sa ating kapanahunan. Amen ba? Praise God. 2 Timothy chapter 3 verse 1 up to 5. Basahin natin. Praise time, darating, alamin mo, ikaw ay pinaghahanda. Kaibigan ko, mga baguhan, mga kapatiran. Tayo ngayon ay narito, pinagaling na ng Diyos yung ating sakit, binigyan na tayo ng kapayapaan ng mahal na Panginoon. Ang daming gawin natin. Paghandaan po natin yung mga bagay na parating sa ating kapanahunan. Kaya pakibasa. From the book of 2 Timothy, chapter 3, verses 1 up to 5. This know also, that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Verse 5, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Amen. Dito po sa aklat ng Pangalawa Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Tama, mga mahal, ha? Sino nag-utos na layuan mo? Ang Biblia. Yung mga bagay na mga masasama sa mundong ito ay nagaganap. Kayang pumatay ng tao kahit labuan siya dahil sa salapi. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay dahil sa kayamanan. Dahil wala nang katutubong pag-ibig ang magaganap at nangyayari sa ating daigdig. Kaya mga mahal, ang panahon natin ito na kinalalagyan, nasa New Testament na. Ang mga tao'y maging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Yan po sa kayamanan. Gaya nung aking ginawang example. Yung Don, dahil mayaman siya, alam niya na siya ay maraming tauhan at marami siyang lupain. Kaya nung sinabi ng isang tinig na may mamamatay na pinakang mayaman na tao, siya ay bumangon at hindi na po siya natulog. Ngayon, mga minamahal ko, kung tutuusin ang mga bagay, ang tao ay maibigin sa salapi at sa kapangyarihan. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, mapagmura ba? Mga mahal, lumalabas sa kanila yung pagmumura o panglalait sa kanilang kapwa. Paninira sa kanilang kapwa, pagwasak, makamtan lang niya yung nais ng kanyang puso. Mga mahal, walang katutubong pag-ibig, wala nang paglulubag,
Mga palabintangin, nagbibintang. Kahit hindi mo ginawa, kaya nilang gawin. Mangin mahal, lubidin, mangin mahal, mga sinungaling na mga dila, para lamang ang tao, mangin mahal, iwasak. Subalit ikaw na Kristiyano ka na naglilingkod ka sa Diyos, huwag kang matakot, mangin mahal, anuman ang gawin ng kalaban na masama para sa iyo, hindi siya magtagumpay dahil ikay nagsasamba, anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, kapag anak ka ng Diyos, ikaw ay tagapagmana. Kaya, mga mahal, yan po yung sinasabi roon, wala nang katutubong pagmamahal. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga panalo, maibigin sa kalayawan kaysa mga ibigin sa Diyos. Ang dami nating magkakapatid. Sana man na lang. Ilan tayo magkakapatid, mga kami siyam. Mga mahal, walang panahon na maglingkod sa Diyos. Tayo, mga mahal, na binigyan, mapalad ka eh. Mapalad tayo, na binigyan tayo ng Diyos sa pangunawa para buksan ang ating isipan sa Word of God. Matitigas na ang ulo ng tao dahil sa mga kalayawan, maibigin. Hindi sila maibigin sa Diyos. Mas gusto nila yung kalayawan. May anyo na kabanalan. Sasabihin, ako na may naglilingkod din po sa Diyos. Minsan gamitin pa, bakit ganyan yung relihiyon nyo? Bakit ganyan yung church nyo? Ako naman may sumasamba rin sa Diyos. Pero dito sa Biblia, ikaw yung tinutukoy na may anyo na kabanalan. Datapwat tinatanggihan mo ang kapangyarihan. Tinatanggihan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Biblia, ay lumayo ka naman sa kanila para hindi ka mapahamak. Iba di siya, amen. Kaya ang panahon, excuse me po, yung period time natin, kahit sa kapah naroon, talagang mangyayari yan. Praise God. Magi sa iba yung dagat. Kaya nga po may mga nakalaan, may mga sundalo tayo. Mga mahal, naalala ko nung ako'y pumunta ng Vietnam, bansang Vietnam. Nung bumaba ako, makikita mo yung mga tanker habang nasa aeroplano ako. Nung maglalanding yung aeroplano, mga mahal, ito'y 3 times ko na ipatotoo. Nung maglalanding na aeroplano, mas una po kami dapat bababa. Galing Pilipinas, mga mahal, nung kami nasa Vietnam, may dumating lang na isang aeroplano ng Vietnam. Pinataas uli kami, malapit na pinataas uli, makimaan sila ang bida eh. At nakita ko, doon ko nakita yung mga tanker, yung malalaking mga sasakyan ng mga army na handa, nakatutok na gano'n. Ibig sabihin, anytime, mga pinag-ahandaan sila na gera at mangyayari at magaganap yan. Amen? Ang tao, mga mahal, may hangganan eh. Anumang karunungan, anumang yaman natin, may hangganan ang lahat ng mga bagay. Iba di say, praise the Lord, mga mahal. Kaya, ang sabi ng Biblia naman, bakit ka matakot sa manangyayari at nagaganap sa ating kapanahunan? Okay. Kung ito na, yung sinasabi ng 2 Timothy, maraming tao, mga mahal, na wala ng pag-ibig sa kanilang sarili, kaya niyang patayin yung kanyang magulang dahil kay pag-udyok ni Satanas. Kaya niyang patayin yung kanyang kapatid dahil sa mga bad spirit, dahil sa kasamaan, mga mahal, dahil sila, mga mahal, mas maibigin sila sa salapi kaysa umibig sila sa kanilang labuan, kaysa umibig sila sa Diyos. Di ba? Kung tutuusin talagang totoo nga yung sinabi ng mga ran. At totoo naman, ito hindi sa amin, kundi ito sa Biblia. Ay ngayon, anong gagawin mo sa kabila na nagaganap at nangyayari? Mananamig ka ba? Lalo ka bang tatalikod na maglingkod sa Diyos? Dapat nga, lalo ka magpakainit eh. Amen ba? Dahil sabi ng Biblia naman, sa Psalms 145, verse 18 up to 20, and the Lord is nigh unto all them that call upon Him. Malapit siya sa iyo. Kapag ikay naglingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, malapit siya sa iyo at tutugunin ang iyong mga panalangin. Kung yung dumating yung first time, yung kapahamakan, mga mahal, masasamang ugali ng tao, mga kapanaluan sa buhay. Mga mahal, tayong mga Kristiyano, kagaya po tayo dito ni Tomas. Siya ordinaryong mamamayan ng ordinaryong tao lang. Pero mga mahal, siya ay naglalaan ng kanyang oras, ng kanyang araw para magsamba sa Diyos. Ibig sabihin ng mahal ng Panginoon, ikaw pala ang isang taong pinakang mayaman dahil anak ka ng lumikha, anak ka ng Diyos, hari ng mga hari. Iba di say amen. Tayo mga mananampalataya, huwag po tayong magalak na
pinagpala ka, pinagaling ka sa sakit, kasama po yan sa paglilingkod sa Diyos. Ang ikagalak mong mga kapatid, ay ikaw ay narito at nananatili ka bilang Kristiyano, nananatili ka sa kuling ng Diyos, nagsasamba sa Kanya. Amen. Wala ka mang pinansyal, mahirap ka man, mapalad ka kapatid ko, kaibigan ko, dahil narito ka sa banal na gawain ng Diyos na buhay. Sabi nga nung ating baguhang kinaunsel ko from Lucena, may mal narito sila ngayon lagi, abagan ng Diyos, sabi, ito na siguro ang panahon para ako na may maglaan at maglingkod na Diyos. Andito rin sila ngayon. Mga mahal, mahalaga ang kaligtasan. Ang mga material na bagay, kayang ibigay ng Diyos yan. Amen. Pero mag-ipon man tayo ng maraming inipon, kahit isa't nawala tayo sa mundong ito, hindi natin madadala kahit isang piraso na nilikom natin. Madadala mo man hanggang doon sa iyong hukay, pero hindi mo madadala sa langit. Ang madadala mo sa langit, yung buhay, ng mabuting bagay na ginawa mo na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Praise God. Psalms 145 verse 18 up to 20. Kindly. From the book of Psalms, chapter 145, verses 18 up to 20. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Amen. He will fulfill the desire of them that fear Him. He also will hear their cry and will save them. Verse 20, the Lord preserveth all them that love Him, but all the wicked will be destroyed. Will He destroy? Hallelujah. Sa mga awit ng Kabanata 145, ang talata ay 18 hanggang talatang 20. Sa talatang 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kaniya. Amen. Sa lahat nagsisitawag sa Kaniya sa katotohanan. 19, Kaniyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kaniya. Kanya ring didinggin ang kailang daing at ililigtas sila. 20, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kaniya. Ngunit sa lahat na masama ay lilipulin niya. Okay, mangyayari na po yan. At nagaganap na yung paglipol. Masakit man yung salitang yun, pero yun ang katotohanan. Dahil ang Biblia ang nagsabi. Dahil sa bawat country, nakita natin, maraming pinabagsak na mga bansa ang kahirapan. Afrika, mangin mahal. Halos ang tao, maging mahal, na sila po ay walang panahon na maglingkod sa Diyos. Ngayon, nag-iisip sila na hanapin at maglingkod sa Diyos. Ngayon, mangiman, ikaw ay narito na. Nasa katotohanan ka na. Bakit ka matakot? Sabi ng Biblia, the Lord preserving all them that love Him, but all the wicked will He destroy. Napakaliwanag po, iniingatan ng mahal na Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Kung dumating man ang kapahamakan, dumating man yung mga bagay ng unang talata na binasa natin, ang Diyos ay malapit, ang Diyos ay sumasa atin, iingatan niya ang kanyang mga tunay na mga anak na hinirang. Tutuparin mo, sabi roon, mangiman, He will fulfill the desire them that fear Him. He also will hear their cry and will serve them. Yung ikaw ay natatakot sa Kanya, Kaniya ring didinggin ang kaniyang daing at ililigtas ka. Mangiman. Pangalawa, ignorance of the coming judgment. Pangalawa po sa ating tinatalakay. Mangimahan. Ano po yung tinatawag na ignorance of coming judgment? Ang tao ay mangmang. Pagdating po, yung sinasabi nila, mangimal, kahit yung mga Kristiyano, ayaw nila ng pangaral na ito, mangimal, dahil hindi pa sila handa eh. Pero dapat ito ay ating paghandaan. Ignorance of the coming judgment. Walang kaalam-alam ang tao sa panahon po ng Matthew 37 verse 39. Walang alam sila sa managaganap. Sino ang nagsabi na sila ay paghandain na man of God si Noah? But is the day of the Noah where shall also the coming of the Son of Man be? Sa panahon yun, mga mahal, kung paano raw ang araw
ni Noah, gayon din, mga inuhal ko, ang pagparito ng anak ng tao. So, ibig sabihin, mga mahal, muling babalik ang ating mahal na Panginoon. Ignorance of coming judgment. Hindi alam ng tao, inosente sila. Mga mahal, hindi nila binibigyan ng diin ang bagay na nangyayari at magaganap. Matthew chapter 24, verse 37 up to 39. Yan po. From the book of Matthew, chapter 24, verses 37 up to 39. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. Verse 39. And knew not until the flood came, and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Dito po sa aklat na Mateo, Kapitulo 24 at talata ay 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Palakpakan po natin naman ang Panginoon. Praise God. Manginmahal, sa verse 39, walang alam ang mga nangyayari sa panahon po ni Noah. Hindi nila nalalaman hanggang sa dumating na ang paggunaw. Dahil nagsasayawan sila nagiinuman sila, nag-aasawa at pinag-aasawa. Elementaryo pa lang kayo, ito po ay itinuturo na sa atin. So ngayon, mga iman, umidad na tayo, ngayon napapakinggan pa natin ito. Pero sa Biblia, 1,000 taon sa atin, isang araw lamang sa Diyos. So ibig sabihin, mga iman, napakaigsi na lamang po ng panahon. Ikinumpara dito sa ating binasa, hindi nila alam, mga iman, ang mga bagay, yung tinatawag ng paggunaw at sila'y tinangay lahat ng gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tinangay sila sa pamamagitan po ng baha. At ang sabi nga po, mga mahal, dahil iniibig ng Diyos ang tao, mga mahal. At doon, sa panahon yun, 8 lamang kaluluwa ang naligtas. Sa dami, mga mahal, ng relihiyon na rin noong panahon yun, may Diyos sila. Subalit, ang nakalulungkot, mga mahal, sila ay naging mangmang sa mga bagay na nagaganap. At kung paano raw ang panahon na yon, ay ganon din sa ating kapanahunan ay mangyayari. Mga minmahal, lumabas ka dyan. Magpuri ka, daan-daan lang ang tao. Di ba? Hindi nila pinapansin, mga mahal ko mga kapatid. Nakalulungkot Yan po ay nasa huling kapanahunan na po tayo na mga nangyayari at nagaganap sa atin. Na nangyari yung kaarawan na yon, gayon din naman ang mangyayari sa mga panahon na darating. Mga minmahal. Ang panahon, sabi ng Biblia, ang lahat ng mga panahon ay pinalipas na ng Diyos. Sabi ng Acts 17:30 up to 31, and the times of this ignorance God the wicked, but the commandment all men and everywhere to repent. Maliban lamang ang tao ay magbabalik loob. Kaya ikaw, mahal, na tayo nagtatanong, totoo ba? Hindi lang yung basihan, mahal, na tayo pinagaling sa karamdaman. Kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos upang maligtas ang ating kaluluwa at makagawa tayo ng mabuti. Ipagbibigay sulit natin sa Diyos ang mga bagay na mabuti ng ating ginawa para sa ating mahal na Panginoon. Acts chapter 17, verse 30 up to 31. Kaya po. From the book of Acts, chapter 17, verses 30 up to 31. And the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. 31. Because he had appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he had ordained, whereof he hath given assurance unto all men,
in that he had raised him from the dead. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 17, talatang 30 at 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. 31, sapagat siya'y nagtakda ng isang araw ng kanyang ipinaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinilaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Everybody say, Amen? Ang kahangalangan, yung kamangmangan ng tao patungkol sa mga espiritual na mga bagay. Tinubos ng mahal na Panginoon para ang tao ay maligtas. Kaya ang sabi niya, because in had appointed the day and the which the will judge the world and righteousness. But the man who in had the order whereof the hand the given insurance as the old man. And that had the raise him from the dead. Hanggang makiman ang sabi ng banal na kasulatan, ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng malaking kaniyang itinalaga, ito ay pinatunayan niya sa lahat ng mga tao. Sige, magbunyi ka sa kasalanan. Magsaya ka sa sanglibutang ito. Darating ang araw, mawawala din yung kasayahan. Hahanapin ang tunay na Diyos na tagapagligtas. Amen? Di ba sa Pampanga, kilala yung bayan na Masibibi sa Pampanga? Industro yan ang paggawa ng mga pagbibihis ng mga rebolto ng santo. Sino ang taga Pampanga? Amen? Yung Makabibi, yung lugar na yan. Nito lang, araw lang, nitong nakaraang buwan lang, July, nagkaroon ng malaking buhawi, hindi nila alam kung saan galing. Yung Makabibi sa Pampanga, hindi nila alam. Kita nyo, panoorin sa YouTube. Nagkaroon, mga mahal, yung buhawi na napakataas sa parte ng Pampanga. At ngayon, ay nagdaang bagyo, yung Igay, nasalanta sila, halos silang ilang linggo, lubog paha pa rin. Mainit na baha pa rin. Yung buhawi doon mismo sa Makabibi, sa lugar na yon. Di ba halos mawala na sa mapa nung sumabog din ang Pampanga? Amen? Hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung anong 1992 yata yun. O 1990, mga minamahal. Dahil ang tao, libang sila, akala nila tama yung kanilang ginagawa. May daan sa tao na tila matuwid, subalit ang dulo naman noon ay kapahamakan. Ngayon, ano ba ang solusyon para ang tao ay maligtas? Napakaliwanag ng ating binasa eh. Because in had appointed day and the weeks in the world that judge the world in righteousness. Kinakailangan daw ang tao, makinmahal, siya ay sa takdang isang araw na bago dumating ang sanglibutan, ang paghukom. Sabi ng Diyos, narito ang kanyang mga mangaral. At sa panahon ni Noah, nadyan ano ba ang ginawa nila? Sila'y nangaral, nag-preach ng gospel para maligtas ang mga tao. Everybody say amen. Bakit? Nakikita natin sa mga tao ngayon, wala nang ibang iniisip, kundi magtrabaho para kumain, pagtanggap ng sahod, diretso sa inuman, nag-iisip o makapag-asawa o pinag-aasawa sa kanilang mga magulang, hindi iniisip. Ang paglilingkod sa Diyos, tanda na ang tao ay wala nang alam sa darating na kahatulan o judgment. Pangatlo, mahal, knowledge increase. Nawawala yung kaalaman. Maraming taong magagaling, diniditik nila ang mga bagay na mangyayari, kung pwedeng tumira sa Mars, kung pwedeng tumira saan man para iwasan, at alam nila na mga scientists, alam nila na talagang magwawakas ang daigdig. Alam nila na masusunog ang buong mundo. Praise God, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ano ang bili ng Diyos kay Daniel? But thou with Daniel sought up the word and discern the book. Ihanda mo, sabi ron, ikaw Daniel, isara mo ang salita. Ingatan mo ang salita
ng inyong napapakinggan. Dito sa pangatlo, knowledge increase. Nawawala yung kaalaman. Sayang ang pinag-aralan. Alam mo, mahal na mga bagay, alam mo kung paano darating ang bagyo. Alam na mga mahal matatalino, mahal, volcano kung paano sasabog at paano palikasin ang tao. Pero hindi nila maditik kailan magwawakas. Kailan babalik ang mahal na Panginoon? Anong date, anong taon? Mga minamahal. Sa talino ng tao, naabot man nila yung buwan, mga minamahal, hindi nila maabot ang langit dahil ito'y banal na mga banal. Hari ng mga hari. Nais nila ng pasanan, ang talino, ang karunungan ng tao may hangganan. Pero sabi ng Diyos kay Daniel 12 verse 4, kanya, knowledge increase. Mga nawawala, yung kaalaman, yung karunungan ng tao ay naging kamang-mangang. Ano ang bili ng malapanin sa kanya? Isara mo, ingatan mo, itatak mo ang aklat na ito hanggang sa panahon ng kawakasan. Ibig sabihin, may hangganan. Ibig sabihin, may katapusan. Kaya hindi po, pakibasa. From the book of Daniel, chapter 12, verse 4. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amen. Dito po sa aklat ng Daniel, Kapitulo 12, versikulo 4. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at Amen. itakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. O, manlalamig ka pa ba? Tatakbo ka pa ron? Para takasan yung kahirapan? Kung dumating ang panahon na tatakan ng siksik, ang kaalaman ng tao ay lalago. Kaya ito, mahal, binili na at sinabi ng Biblia, mapakaliwanag in the world and the soul, the book, even the time of the end. The many shall run to the true and knowledge shall be increased. Mahal, isara mo sa iyong puso. Ingatan mo sa iyong puso. Itatak mo ang aklat na ito hanggang sa panahon ng kawakasan. Iba din sa amen. Hanggang sa panahon ng katapusan, maging matalino tayo. Maging handa tayo, mga minamahal. Dahil hindi ang nagsabi nito ay book of science. Hindi ang nagsabi book of law. Ang nagsabi nito ay ito ang author ng Biblia. Walang iba kundi ang Diyos. At sinabi niya, lahat ng bagay mangyayari. Advance na ngayon Technology, katulad ng mga cellphone, internet, computers, the human becomes like God and the devil say. Walang pagkakaiba yan doon sa pagtukso ng ahas sa babae. O mabutihan, sinasabi lang nila masama, mabutihan. Mga minmahal. Ngayon, kahit Kristiyano, nababaliw na dyan sa mga cellphone, sa mga ML, sa mga cellphone, mga minmahal, marami ng Kristiyano na nawawasak yung espiritual na buhay nila. Pagpapala ang cellphone sa tamang paggamit. Advanced technology na Kaya yung cellphone, internet, lahat ng bagay, diyan mo makukuha. Diyan ka lasunin Lasunin yung isipin mo. Akala mo tama yun. Kung hindi galing sa Bible, walang ibang tama, kundi ang Biblia ang mag-guide sa ating buhay. Kahit scientist, hindi makapag-guide sa iyo. Ang karunungan ng tao, ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, huwag niyong ihiwalay araw at gabi. Pagbulay-bulayin niyo at basahin niyo ito. Amen. Di ba? Sabi ng mahal na Panginoon, sabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ang ganda, di ba? Kainin niyo yan. Sinabi ng Diyos, huwag niyong hawakan, huwag niyong kakainin, pero yung ahas, naroon. Tayo may isang tinutukso. Huwag kayong maniwala, sinasabi ng preacher, hindi totoo yan. Nasabi magra-rapture, na hindi totoo yan, huwag kayong maniwala. Pag kayo nagpapaniwala dyan, magsaya ka muna hanggat bata ka pa, magsaya ka muna. O mag-asawa ka, 1, 2, 3 gawin mo hanggat malakas ka pa. Yan ang mga taktika ng diablo.
Huwag mong pansinin yung sinasabi magsamba ka, hindi totoo yan. Yan ang mga pakana ng Diablo sa internet, yan ang makukuha natin. Doon yung babae, mangimahal ganun ang kanyang unang ginawa ng ahas, hindi ka mamamatay. Hindi totoo yung sinabi kapag kumain ka ng prutas na yan, hindi kayo mamamatay, hindi totoo yan. Dahil nagpadala siya. Ano po ang nangyari? Mga minamahal, basahin po natin. Genesis chapter 3, verse 4 up to 5. Mga minamahal, sa ating buhay, sa ating panahon ngayon, the human becomes like God as the devil say. Naging katulad na yan. Yung pinag-aabalahan. Praise God. Kaya mga mahal, maganda po yan. Kagaya ngayon, cellphone natin sa mga youth, kaya sa mga kabataan, pinapasurrender natin yan. Dahil hindi na po nila hinahawakan ito eh. Sino may Biblia? Taas ang Biblia. Taas nyo ang Biblia, hawakan nyo. Tingnan nyo, ilan lang po sa atin na may Bible? Di ba? Nakalungkot. Okay, sinong may cellphone? Taas kamay. Yung may cellphone, taas ang kamay. Wala kayong cellphone? Isa pa, yung may cellphone, taas kamay. Yung may Bible, ilan? Lang. Di ba? Nakalulungkot. Yung may bahay at lupa, taas ang kamay. Hindi ko naman hingin yung bahay niyo. Magkano ang bahay? 3 million. 1.5 million. Malungkot ka kapag yun lang ang bahay mo. Pero cellphone, ang Bible, magkano? 1-2. Pinakang kayamanan mo, gaya ni Tomas. Nung namatay siya, nagulat yung Don Jose. Kala niya siya na ang pinakasikat mayaman ng tao. Nung namatay, hindi pala ako ang mayaman. Si Tomas pala na aking utusan lang. Why? Bakit tinawag na mayaman si Tomas? Gaya mo kapatid, umiiyak, naglilingkod sa Diyos. Huwag kayong magpadala ngayon sa mga bagay na nababasa natin. Huwag yan ang basihan. Yung mga movie, mga pelikula na sabi rapture, hindi yan. May dagdag bawas yan. Hindi totoo yan. Ang totoo ang Biblia. Sabi ng manapay kay Daniel, isara mo sa iyong puso, itatak mo sa iyong puso ang aklat na ito hanggang sa panahon ng pagwakas. Ito ang mag-iingat sa iyo. Isara man ang bansang Israel ng mga born again Christian, di na makapunta. Maging communist country na yan. Samantala, ang bansang Israel, di ang gumawa ang Diyos na napakaraming himala. Amen ba? Ang lugar na yan. Tapos ngayon po, ang nakalulungkot. Ipagbabawal na yung Biblia at sino mo ang humawak nyo, ihuhulihin na. Grabe. Sabi ko, mahal na Panginoon, totoo ang sinabi mo na malapit ka na magbabalik. Amen? Ang mga liko ay lalong magpapakaliko. Ang masama, ating tinatalakay, lalong magpapakasama. Ang mabuti, lalong magpapakabuti. Iba din sa iba. Mga mahal, yung gusto ng langit, magsabi ng praise the Lord. Oh, ay dalo kayo ng overnight. Amen ba? Hindi ako mag-overnight, linggo lang. Mangin mahal, basahin nyo ang Bible, marami kayong malaman. Maraming binanggit, ang pagbabalik ng Diyos ay panahon ng pagtitipon ng mga banal. Hindi kayo maniwala dahil hindi pa kayo handa. Okay, ay paano pa kayo maniniwala? Wala nang mangangaral. Wala nang magsasalita rito na mamaus na kami. Kapatid, dumalo po kayo. Magtapat po kayo. Wala na. Naiwan ka na sa rapture. Baka isang araw dadalo ka dito, wala pang 10:00, proud ka pa. Kaunahan man ako, wala pang tao kahit isa. Nag-antay-antay ka, hanggang humapon, wala nang tao, parang rapture na. Amen ba? Kaya, maging mahal, tama yan. Sa atin, tayo may computers, tayo may cellphone. Hindi ko na sinabi, wala akong cellphone. Pero, maging mahal, maraming nawala ang diwa nila sa pagpupuri, sa pagbabagamit sa Diyos dahil sa cellphone na yan. Amen. Mas mabuti pa nga nung araw, nung tayo, yan, sina Senior, Brother Tute, nung araw, walang cellphone pa. Amen. Hindi ka makapag-boyfriend, makapag-girlfriend kasi maraming makakaalam. Ngayon, hindi mo alam may boyfriend, may girlfriend na magtagpo na sa cellphone.
Hindi ba? Sagwa na ngayon eh. Praise God. O sabihin mo na, ay wala naman po kami kuya, binabilopoy, wala po. Ay malay ko sa inyo. Di ba? Pero ang Diyos natin ay buhay. Totoo. Huwag natin gayahin, sabi doon ng ahas, hindi totoo na mamamatay ka. Basa. Pakibasa po. Sino? From the book of Genesis, chapter 3, verses 4 and 5. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Verse 5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, Amen. and ye shall be as gods, knowing good and evil. Yes. Hallelujah. Genesis ang kabana 3, ang talatay 4 at 5, sa talatang 4. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5, sapagkat talas-talas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang iyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Palakpakan po natin Diyos. Eh sabi ba naman ang ahas eh, kapag kumain ka niyan, hindi totoo yung sinabi na kapag kumain ka, mamamatay kayo. Ang sinabi diyan, kapag kinain mo, magiging katulad ka na ng Diyos. Nagkaroon ng interest yung babae. Ganun ang tao eh. Kapag sinabi, mangimaliw, gawin mo yan. Hindi totoo yung sinabi ng preacher, huwag kayo maniwala dyan. Mahal, hindi ito sa amin, ito'y salita ng Diyos. Okay, gawin mo yung kasalanan, gawin mo yung mga bagay sa mundong ito kapag napahama ka na. Ano gagawin mo ngayon? Mahal, kapag nakarehab ka na, may problema ka na, may cancer ka na, bankrupt ka na, nakahiga ka na lang, ano sabihin mo? Totoo nga yung sinabi ng preacher, mahalaga ang maglingkod sa Diyos. So, ngayon, mga mahal, tatapusin ko po, believers backsliding, pang-4. Dahil ating tinalakay, mga mahal, hayag daw na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod. Ang iba nating mga kapatiran, hindi wise. Tiningnan ang kahirapan, tiningnan ang problema na backslide. Sa huling panahon na po tayo eh. Kaya mga mahal, gusto ng diablo na agawin pili tayo sa kamay ng Diyos. Wasakin yung faith, wasakin yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya mga mahal, sa nakikita natin, habang nagsacrifice ka sa gawain ng Diyos, habang nadyan ka sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi niya iiwawasak ang pananampalataya na agawin ng diablo ang Kristiyano. Amen? Subalit dito ay nakatala talaga sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Yung believer backsliding. Darating yung pang-4. Kaya kayo dyan, magdagdagan nyo po yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Yung walang Bible, maglaan kayo ng Biblia. Sauluhin ninyo ang aming pinapaksa, aming pinag-aaralan, huwag base sa cellphone. Baka mayroon pong cellphone. Sabi nila, may cellphone naman ako. Nagbabasa sila, bakit mahal sa cellphone dahil may Bible. Kadalasan dyan sa Bible ng cellphone, Katolik. May King James naman. Pero hindi magandang tingnan eh. Kami man, mangin mahal, ng aking kapartner, Brother Lawrence, sa chaplain, kapag kami nagpipreach sa pulis, gusto ng pulis, ang kanilang basahin cellphone, kami ang sumusuwata, Sir, huwag yung pong cellphone ang hawakan nyo, Bible ang hawakan nyo. Hindi allowed yan. Dahil ito'y salita ng Diyos. Mas gumagalang sila. Ganun po ba? Dahil ang Biblia, salita mismo ito ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya yung mga pulis, mga kapag nakita kami, mga PNP natin, mga mahal, kapag kami nag-preach, mga mahal, ang bibili sila, hinahawakan na nila yung Biblia, yung mga cellphone nila, hindi nila hinahawakan. Ganun. Dahil natututo sila sa Word of God, salita ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ako po'y galing Sariaya last Monday. Dahil isa po sa umpisa ko nakatalaga ngayon sa Sariaya Police Station. Nung ako'y pumunta roon, mangiman, sabi niya, Insan, Kuya, pasyalan mo naman dito ang mga PNP ko.
para magkaroon sila ng makakinig ng aking napapakinggan sa iyo. The Word of God. Ibig sabihin, ang tao, ito, gamitin natin ito. Lahat ng ahisya, lahat ng mga tao, mahirap man, mayaman, saan man tayo naroon, preach the gospel in all nations. Ipangaral na natin, wala ng panahon, tunpik-tunpik pa tayo. Dapat tayo magdala ng bunga sa paanan ng Panginoon dahil hindi tayo babalik ang Diyos. Ibadi say amen. Huwag na nating ipahayag, huwag na nating gawin na mangyayari pa ito sa kasama tayo. Sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. Kaya niyo pakibasa. From the book of 1 Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressly, that in the later times some shall depart from the faith, Amen. giving heed to the seducing spirits and doctrines of devils. Dito sa unang Timoteo, Kapitulo 4, talata 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Okay, bidi ka, mahal, gaya ng ahas na kanyang binula yung babae. Kapag ginawa mo yan, maging Diyos ka, kamukha ka ng Diyos. Makapangyarihan ka rin. Nung ginawa niya, nakita ng babae yung kanilang kasalanan. Nakita niya yung kanyang pagkakasala. Kaya ngayon, mga mahal, mga kapatid, ang tukso na dyan. Ang panglinang lang ng diablo na dyan sa buhay ng Kristiyano, bigyan kami dag-anang ng problema para maging sanhiyan, para hindi ka makadalo. Maging sanhiyan, para hindi ka makapagpuri sa Diyos. Subalit kapag nakita ng mahal na Panginoon yung pagsisikap mo, kahit ano problema, patuloy ka nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Mangiman, hahakutin yan. Mangiman, papasanin yan ng anghel ng Diyos. Aalisin ang pasanin sa iyo at mararamdaman mo ang paggalaw, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang hayag ay sinasabi, sa panahon ang iba'y magsisitalikod sa panampalataya, makinig na sila sa Espiritong mapahikayat. Huwag na kayo magsamba dyan sa GMCIM, daming bawal dyan. Ang haba ng samba dyan, 3 times a week pa, dito na lang, kahit magsamba ka kung gusto mo. Di ba? Yun po yung pakana ng kaaway. Sabi nga, hindi baling bawal, hindi maraming bawal. Kaya maraming bawal, ibig sabihin, gusto ng Diyos tayo dadalhin sa langit, walang dungis, walang kulubot sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mga mahal, matatapos na po tayo. Bakit sila tumalikod? Nililibang sila sa paggamit ng sanglibutan sa mundong ito. Nalilibang sila sa mga paggamit sa sanglibutan, sa mga kalayawan. Gaya ni Noah, ang tao nag-aasawa at pinag-aasawa, at sa mga kalayawan ng laman. At hindi nila alam, iniangat na sila, mamatay na sila, hindi pa nila alam. Sa panahon natin, mga mahal, yung balita na magkaroon man ng matinding gera, ready tayo. Ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Doon pa lang sa bungad ng ating bansa, hindi na po sila makaakyat dahil may man of God na nananangin sa ating bansa. Gusto man nilang agawin, gusto man nilang gawin ng masama, ang bansa natin hindi magtatagumpay dahil narito ang man of God sa ating bansa. Narito ang mga lingkod ng Diyos nagpupuri gabi at araw. Mahal. Kaya sabi ng last verse, 1 Corinthians chapter 7 verse 29. Ito ay para sa mga nagbibigay hadlang sa atin. Sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli na upang mula ngayon ang mga lalaki may asawa ay maging tulad sa wala. Hindi naman sinasabi dito, iwanan mo yung asawa mo. Ibig sabihin dito, hindi niyan nawa, mga kapatid, maging dahilan sa hindi nyo pagpapakainit na maglingkod sa Diyos. Iba they say, praise the Lord, may mga asawa tayo, ikaw na lang ang magsamba. Di ba? Ako dito na lang. Ikaw na lang, mga mahal. Ako ay ipanalangin mo na lang. Nakalulungkot, mga mahal. Subalit, mga mahal, ang sabi nga po, ang mga nagsisiyak ay maging tulad sa mga hindi nagsisiyak. Darating ang panahon na ito. At ang mga nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak. At ang mga nagsisibili ay maging tulad sa mga walang inaari.
At ang mga nagsisigamit ng sanglibutan ay maging tulad sa hindi nagpapakalabis ng paggamit sapagkat ang kasalanan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kasalanan ng sanglibutang ito ay lumilipas. Ibig sabihin dito, wala dapat maging hadlang upang hindi natin paghandaan ang nalalapit na kaarawan na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga po, mga mahal, they love the world more than the Lord. Mas mahal nila ang sanglibutan, ang kalayawan sa mundong ito. Masarap gawin ang bawal. Masarap gawin ang kalayawan sa daigdig na ito kaysa kanilang alalahanin. Ikaw na matanda na ngayon, alalahanin mo saan ka nagmula. Everybody say amen. Ecclesiastes 12 verse 1, alalahanin mo, maedad ka na ngayon kung saan ka nagmula. Mga mahal, na may lalang sa iyo ang kaarawan ng iyong kabataan. Ngayon, maedad ka na, ilaan mo na ang iyong buhay sa Diyos. Say amen. Last na po ito, mga mahal. Ecclesiastes 12 verse 1. Tapos maghanda po ang ating altar call. Kaya pakibasa ating co-preacher. From the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, Yes. while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Yes, amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masasamang araw, Amen. at ang mga yaon ay lumapit, pagkaayon ka sabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Mga mahal, purihin po natin ang Diyos. Tayo maedad na. Alalahanin natin nung una, tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos sa lakas. Ilaan natin ang ating oras, ang ating araw. Anytime, darating ang kasamaan, darating ang mga mahal sa mundong ito, ang hindi inaasahan, Kristiyano, sabi ng Biblia, iingatang mainam ng ating mahal na Panginoon. Habang inaawit po natin in Christ alone, Tagalog version, mga sa awiting ito, kung may baguhan po tayo, dumito po kayo sa harap, tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, ating Diyos, tagapagligtas at hari ng ating buhay. Kayo'y pinagpala ng mahal na Panginoon, maging webcast viewers natin, nadyan man po kayo, mga mahal, tandaan ninyo, minamahal kayo at iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Habang inaawit natin double time altar call in Christ alone, Tagalog version, kung alam nyo, pakiplas sa TV, para masundan po agad namin. Mga mahal, habang narito po ang ating mga baguhan, kung may mga baguhan po tayo, i-guide nyo po sila para tanggapin ang ating tagapagligtas. Walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise you. Hallelujah. Yes, Lord God. Ang iyong lakas, ang aking sandigan. O Jesus, nais kong sa'yo'y ialay ang lahat sa buhay mo. Ang lahat ng karangalan sa'yo iaalay. Hallelujah. sa'yo, Jesus, ang tiwala ko. Hallelujah. Glory to God. Gabay sa bawat sandali ng Buhay ko. ang bawat tagumpay sa pagsubok. Oh Diyos. Hallelujah. Ang lakas mo at pag-asa sa'yo, Jesus.
Jesus nagtitiwala. Sa sala mo ako'y pinalaya. Purihin natin ang mahal na Panginoon dyan sa crown, mga minamahal. Pag-ibig ang sanhi Hallelujah. ating kalagasan. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Sige po dyan sa crowd. May baguhan po kang kasama. Pakinggan niyo po rito sa harap. Hallelujah. Magkatilig ka at ang iyong presensya sa dalawa. Hallelujah. Sa iyong Jesus at tiwala mo, gabay sa bawat sandali Ng buhay ko. Hallelujah. Jesus, hallelujah. sa pagsubok mo. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sa iyong Jesus, Tiwala ko. Gabay sa bawat sandali. sa bawat sandali Na buhay ko. sa pagsubok mo, Diyos, ang lakas mo at pagpasal sa iyong Mga iman, pinagpala kayo ng mana Panginoon bagay sa inyong mga tahanan sa lugar na ito ng ating pastoral house. May 4 na susi na kaligtasan para ikaw po ay isang maging ganap. Sabi ng Juan 1:12, dadawa't ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkaluban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa mga tunay bagay ang magsisampalataya sa kaniyang pangalan. Binigyan tayo ng kapamahalaan. Binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang 4 na susi na kaligtasan, unang-una po ay yung pananampalataya. Hebreo 11:6, sapagkat kung walang pananampalataya, ang sino man ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ano malapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti sa kanya'y nagsisihanap. Kayo po'y narito na at nasumpungan ninyo ang salita naman ng Panginoon. Pangalawa, yung pagsisisi. Ang pagsisisi, ito po'y pagtalikod sa kasalanan, mga minmahal. Ang sabi ng Biblia, ang tao'y napahamak sa panahon ni Noah dahil ang kanilang puso inilayo sa Panginoon. Maliban lamang daw tayo ngayon magsisi, mangiman magbalik loob sa Kanya, tayo ay Kanyang patatawarin sa ating mga pagkakasala. Pangatlo po, Acts 38, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ng tao, mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal. Pangatlo yan. Ang pang-apat, ito po ay Acts 1:8, magkakaroon ka ng kagalakan, maging saksi ka sa buong daigdig. Iingatan ka ng mana Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng kapayapaan kapag siya iyong tinanggap. Ngayon, itaas po yung dalawang kamay. Sumuko po kayo sa mahal na Panginoon, ipikit nyo yung mata, sabihin nyo po sa hapong ito, mahal na Panginoon, ako po ay narito, siyang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo, patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala, magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama at makapangyarihan sa lahat sa unat dalangin po ng aming mga pastor. Pagpalain mo po ang aming mga baguhan. Ito nawang pasimula na kalang paglilingkod sa iyo. Sa iyong pangalan we pray, God. In Jesus' name, Amen. Amen. Baba po ang kamay. Kayo po ay balik sa inyong upuan. Ang kulang na lang po sa inyo yung bautismo. Nadyan po ang ating hayog group, pangunguna ating beloved Brother Janus Peron. Kayo po ay papaliwanagan dyan sa bautismuhan natin about baptism. Now is the day of salvation. Ang kaligtasan, napakalaga. Manginman, mga kapatid, ngayon ating pinaksa, manginan, pinag-aralan natin, the coming of Christ. Babalik ang mahal ng Panginoon, may 4
nakahulugan. Akin pong inisa-isa, sa huling panahon, ang iba'y tatalikod. Nawa, mga mahal, sa ating ilang taon ng sacrifice, may pagsubok man, mga mahal, huwag mong tingnan yan. Alam po natin, ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kakampi natin. Kung may mga tao, mga mahal, na sila po ay ginagamit ng diablo, hindi sila magtagumpay dahil ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. In Christ alone, Tagalog. Habang inaawit natin bago tayo manalangin sa ating mga personal, sa inyong mga karamdaman, sa inyong mga problema, magkaisa po tayong magpuri sa Diyos. Chorus, mga mahal. Yung chorus na lang, awitin natin. Hallelujah! Taas po natin ang ating tinig sa Diyos. Hallelujah! Gabay sa bawat sandali ng buhay mo. Ang bawat Glory to God! Glory to God! Glory to God! subok mo, Diyos, ang lakas mo. Hallelujah! Pag-usap Puri natin Diyos! Ang tiwala ko. gabay sa bawat sandali ng buhay ko. Ang bawat lahat. Hallelujah! Subok mo, Diyos, ang lakas mo. Ang pag-usap sa puso. Amen. Mga minamahal, manalangin po tayo. Praise God. Sa inyong mga tahanan, sa lugar na ito ng ating bahay-sambahan, iniwan nyo ang inyong lugar, ang inyong bawat tahanan. Pumunta kayo rito para kung may problema, may karamdaman tayo, itiwala natin sa mahal na Panginoon. Tayo narito, mga mahal, ang Diyos ay nakikita niya ang ating pangangailangan. Ang puso natin, inilalaan natin sa araw na ito sa Diyos bilang ating paglalawalhati sa Kanyang dakilang pangalan. Kaya't inyong banggitin sa inyong mga labi ang inyong mga panalangin. Mga karamdaman nyo, mga problema natin sa inyong pamilya, maging sa inyong mga negosyo, sa inyong hanap buhay. Dalangin namin, patuloy kayong gamitin at pagpalain ng manapailigtas sa mga karamdaman. Manalangin po tayo. Sa ating mga baguhan, sumabay po kayo, nakataas ang kamay, dakila't mapagpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito, Diyos. Sa unang dalangin ng amin, dearly beloved noble pastor, evangelist, Rudy Estrada Almeida, in-time prophet of God, ganun din sa mga beloved children, and beloved co-preacher na narito, anuman po ang mga taglay ng mga karamdaman, mga problema ng aming mainman makapatiran, ikaw o Diyos, ang siyang patuloy tumugon at magpala sa kanila, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon, hallelujah, abutin mo po sila sa hapong ito, mahal na Panginoon, hallelujah, maging ang mga karamdaman nila pagaling mo po, mga Panginoon, ang mga nalulumbay, mga nalulungkot, bigyan mo po ng kagalakan, mga nalulupaypay, bigyan mo po, Diyos, ng kalakasan sa panampalataya sa iyo. Ito po ang amin dalangin. We pray, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, mga mahal, bilang point of contact, isipin niyo po ang ating malapastor na glihans, yung kaliwang kamay, ipatong niyo po sa parte ng inyong karamdaman, At yung kanang kamay sa ulo, isipin niyo po ang malapastor na glihans. Sige. Hallelujah. Malakas na pagkas-out para tumalon ang demonyo ng panlulupay-pay problema. Mana Panginoon, sa unat dalangin ng mga pastor, sinasaway namin. Sige, banggit. Di mo karamdaman. Sakit sa puso, kas-out. In Jesus, diabetes, leukemia, asthma, TB, cast out in the name of Jesus. Withers, cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out in Jesus. Pagkapilay, cast out in Jesus. Yung pagmumura, bisyo, cast out in the name of Jesus. Mga hadlang sa mga pagpapala, ano yung mga ginagamit ng kaaway, katigasan ng puso, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Sabi niya, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo. Mga iman, mga kapatid, Revelation 19:1, mga kapatiran, mga webcast viewers, sabi ng Biblia 19:1, sa Biblia, ito ay isang
pagpupuri sa Diyos, we glory, we honor unto the Lord God. 3 times siya, malakas, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos sa buong. Amen, hallelujah.